beloved Boss Mike Cervera. Etong si Sara, todo tangge. Todo tangge ang bruha. Oh, ito na. Secretary, DIL Secretary na bisita ka raw po sa jail facility to visit Arlitagan and not Madriaga. Tingnan nyo si Sara, no? Mukhang luka-luka talaga, no? Sa totoo lang, ho, mga kababayan ko, tingnan nyo yung itsura nito, luka-luka. Ang lakas ng sapak sa ulo. Oo. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta Oh. ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Sinungaling, di ba? Napakasinungaling talaga. Napakarami na nga lumabas na pruweba. Mga kababayan, mga video na talagang tinatawag niya, naka-video call niya. Ang dami mga kababayan pati mga letter, sulat na nagre-request sa kanya na talagang sila ay close na close. Kulang na lang magtalik. Tapos sasabihin ngayon mga kababayan, hindi daw niya kilala. Kayo ba'y naniniwala? Naniniwala kayo doon? Mga kababayan ko, ibang klase magsinungaling itong luka-luka na to. Oo. Di ba? Marites Musni? Di ba? Ewan ko. O tayo din, may picture din tayo. Kita niyo yung mata, nanggigigil, na. Tayo din, may picture din tayo. Sara, depende naman kasi yan. Tayo ba meron tayong video call na picture? Inabutan mo ba ako ng watawat? Ganon? Nakatulad kay Madriaga? Di ba mga kababayan ko, depende kasi yan. Depende. Kasi ganito lang yan May picture kayo, oo. Pero pares ba ng kung paano mo tinrato si Ramil Madriaga? Ha? Di ba? Ano sabi? Tayo din, may picture din tayo. Galit na galit kayo pa, meron ba kayong video call na screenshot? Nagbi-video call kayong dalawa. Sige nga. Ikaw ba tinawag mo nga, Sir Ramil, ito na po ang bandila ng Pilipinas. Alam niyo mga kababayan ko, marami itong si Sara, maraming kaparaanan para magsinungaling. At saka, ito lang ang tanong ko. Matagal na po yung issue. Ilan linggo na ho. Ngayon lang ho, nagsasagot si Sara. Di nyo ba napansin? Ang tagal-tagal na. Di ba? Ang tagal-tagal na. Ito na, ang bandila, sabi nga. Di ba? Ang tagal-tagal na, bakit huling-huli na siya magsalita? Ngayon lang ba siya nakaisip ng mga katwiran? Pero mga kababayan ko, alam nyo naman, na talagang hirap na ilusot niya yan. Kaya dito sa issue na magkakilala o hindi po ako naniniwala na hindi sila magkakilala. Sa dami na mga kababayan ko ng mga litrato, video, na mga nakapost sa social media para sabihin na hindi niya kakilala. Nako, mga kababayan ko, ewan ko na lang. At ito pa mga kababayan ko, sa bagay, hindi naman sinasabi ni John Vic Remulla na hindi sila magkakilala. Kung hindi, para bang pinatotohanan naman ni John Vic Remulla na hindi naman daw dinalaw ni Sara itong si Madriaga, bagkos yung Tebes daw. Alam nyo, sa totoo lang, Kaaruba, hindi ko na maintindihan kung sino ba talaga ang tunay nakakampi ni Manong Bongbong Tayo na lang siguro, oo. Tayo na lang ang magkakampi, tayo na lang ang kakampi ni Pangulo Diba? Wala nang iba. No, tingnan yung mukha, May picture ako sa at least siguro 1 milyong Pilipino. Bakit? May video call ba kayo ng 1 milyon na binabanggit mo? Tanga.
Diba? May video call ba? Mm. At Oh. yung mga event na yon, Oh. tulad nung inauguration ko, siguro Oh. mga nasa 4,000 tao. Ay, ang tanong nga yung video call. Ano nga yun? Hindi, alam nyo, namimili lang si Sarah ng kanyang sasagutin eh. Video call, oh, may 4,000 na nagpa-picture sa'yo, may video call ba kayo? Tama, mali. Depende kasi yan eh. Di ba? May individual pictures sa akin. At sa Mm. mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. Sa propaganda lang ito, Bibi, sa'yo. Eh, yung video call nga! Tinatanong ko, yung video call, hindi mo naman sinasagot. Nag-release na naman kami ng statement sa'yo. Ah. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. Ano paninira eh? May ebidensya nga pinapakita. Puro akusasyon lang daw mga kababayan ko. Ibig sabihin daw yan, paninira lang. Oh, eto. Ito naman kasi si Meme Pebbles. Oh, eto, sabi rito. Oh, Dr. Ramil Madriaga. Tingnan nyo, sinade pa ni Meme Pebbles. Thank you for the gift of your presence. Sara S. Duterte. Yan ba mga kababayan ko? At marami pang iba. Sabi ko nga sa inyo yung yung screenshot na nag-uusap sila. Oh, 'di ba? Yung po mga kababayan hindi naman na ipapaliwanag yun Yung screenshot nila habang magka-video call sila. Kayo mga kababayan ko, kapag kayo may ka-video call, yung ba parang wala, trip nyo lang, nag-SOP lang kayo, ganon. Mga kababayan ko, kapag kaganon pala ay, lami kaayo ba? Diba? Pagka ganon, lami talaga. Ang mga ebidensya ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. Ayan, Ang mga alegasyon niya Ayan, meron daw hawak na ebidensya. Paano na? tungkol sa bise. Ayon yan kay ML Party List Representative Laila De Lima. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Kamakailan lang, lumutang ang sworn affidavit ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Mabibigat ng kanyang alegasyon laban sa bise. Gaya ng kandidatura raw ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Nakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. At nitong December 8, nakausap daw ni Madriaga sa kulungan si mamamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima. Ayon kay De Lima, sinabi ni Madriaga na mayroon siyang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga alegasyon laban sa bise. Di imbestigahan mo na yung Boeing. Oy, Boeing, meron na, Si Boeing, mga kababayan, mula nung naupong ombudsman, mga kababayan, hindi na natin maramdaman. Meron ka ba mga katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya. Nako, meron daw hawak. Ikaw, Sir Mike, pag may ka-video call, anong ganap? Kapag kaganon, nako, masakit sa puson. Ano ba naman klaseng tanong yan? Masakit sa puson! Eto na. Na ebidensya. Bago nito, nakatanggap daw si De Lima ng sulat mula kay Madriaga. May petsa itong November 17. Ipinadala raw ito ni Madriaga kay De Lima sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Dito, nagpapatulong daw si Madriaga sa kanyang mga kaso. Ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya
dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinintang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Ayon kay De Lima, dapat silipin ng Office of the Ombudsman ang mga aligasyon ni Madriaga Ewan ko dyan kay Ombudsman. Uy, Remulla, baka naman minsan makita ka namin sa harapan ng Ombudsman, ha? Ng building na yan, eh. Nandudong ka na. Yung bang nanigas ka na dyan, ano, ha? Baka sa susunod, dinadasalan ka na ni Sarah. Baka akala, ikay Anito galing sa Bathala. Ha? Ay, galaw-galaw ka na. Walang ya. Hindi ka naman kapagpakita doon sa mga pinapangako nyo sa sambayan ng Pilipino na, bago magpasko, may makukulong. Kininam. Diba? Yung totoo, mga kababayan, hindi ba kayo nagtatampo man lang? Di ba? Yan bang mga kanilang mga pangako? Ito si Remulla, may kasalanan. Dali Babes, di ba? Ano na? Dapat yan kastiguhin yan Oo. Subukan mo lang pagka may bingador, yayariin ka namin. Ito na. Dahil seryoso at mabibigat ito. Dapat din daw masiguro ang seguridad ni Madriaga sa kulungan kasunod ng kanyang naging salaysay. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na black propaganda lang ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Nako, lagi naman pagka kayo black propaganda. Ewan ko yung mga lintik na yan, mga kababayan ko. Para sa akin kasi, mga kababayan, alam nyo, kung seryoso lang ang bawat isa, at kung ang taong mga maninilbihan magkaroon ng silbi sana, mga kababayan ko, hindi ganito ang bansang ito Sa totoo lang, kayo ba? Kaya nyo bang isakripisyo ang buhay nyo para sa bayang ito, sa bansang ito? Yung po yan ang tanong sa mga politikong mga gunggong. Maraming gunggong na politiko dyan. Walang ginawa kundi magpayaman. Akala nila ang kapangyarihan ng sobra-sobrang pera ay maganda. Tandaan nyo mga kababayan, ang sobrang dami ng pera hindi na nakakabuti sa isang tao. Tingnan nyo mga kababayan, sample na lang. Tingnan nyo si Saldico. Tingnan nyo si Martin Romualdez. Tingnan nyo si Diskaya. Kita nyo mga kababayan ko, maganda ba? Di ba hindi? Tama-tama lang yung tama. Diba? Tama lang yung mga kababayan na tayo nakakakain ng sakto, nakakain ng 2 beses sa isang araw. Kasi pagka mga kababayan, pagka nagkakaedad tayo, hindi na natin kailangan kumain ng marami. Ang ulam ko nga kagabi mga kababayan ko, alam niyo yung pinapaitan na gulay? Sino may alam nun? Ang kinain ko kagabi, ang ulam ko, okra, pinapaitang gulay, at saka tinapa. Para sa akin mga kababayan, hindi ko ipagpapalit yan sa buffet sa Manila Hotel. Yung magkakamay ka mga kababayan, sausawan laso na, kamatis, bogoong isda na may kalamansi, na may sili. Ay! Kamay kung kamay, mga kababayan. Yung okra, yung maliliit. Maliliit. Yung okra. Laga mo, sabay mo na dun sa sa nilagang papaitan na gulay, kulay berde. Nako, mga kababayan ko sabi ko sa inyo, hindi nyo maiisip yung mga buffet dyan, yung Vikings, yung, nako, dyan sa Manila Hotel, nako. Tapos may konting talbos ng kamote. Ayawan na. Parang gusto kong kumain ulit.
Di ba no? Sarap. Ang sarap no na mga kababayan ko. Maniwala kayo, hindi nyo ipagpapalit talaga yung mga, kasi di ba tayo, sanay tayo sa mga karne, yung mga masarsa, yung mga lechon, marami, ano? Naku, mga kababayan ko, yung kagabi talaga, grabe yung busog ko eh. Sa sobrang busog ko, mga kababayan ko, nakatulog ako. Sabi ko pa naman na kagabi, magla-live nga ako. Wala eh. Oo, hindi na ako nakapag-live. Bahala na kayo. Sa isang taon na tayo magsisipag ulit. Sa isang taon na tayo magsisipag ulit. Pagkatapos, meron pa kasi kung ano, no? Oo. Meron akong travel, oh. Kita-kita tayo kung saan yun. Oo, ha? January 11, wala na naman ho kami ni Jen. Alam nyo naman ako, di ba? Sabi ko sa inyo, ang aking stress reliever, yung pamamasyal talaga. Talagang pinaghahandaan ko yung buwan-buwan. Oo, halos buwan-buwan, mga kababayan. Gusto ko na sa ibang bansa. Di ba? Boss Mike, yung vlogger ni Rapi Tulfo, ang ganda ng mga content kay PBBM. Oo, di mabuti. Di ba? Oo, ayos yun. Di ba? Yung ano naman, Attorney Empoy, yun na mga grupo ng mga pangit. Kung makapangit naman kayo, hindi naman. Yung grupo naman ni Libayan, ano na? Mukhang hindi na rin nakikita, no? Ako din, tuna, talim ko yan. Ay, talaga. Oo, basta, mga kababayan ko, kapag katulad ko kayo ng mga senior citizen na, ang iniisip natin mga kababayan, malawak na bakuran. At sa bakuran natin, punong-puno yan ng mga gulay. Hindi nawawala ang palaya, okra, patani, at mga saluyot, mga kardis, marami. Talong, sili, kalamansi, mga kababayan ko, di ba? Saan ka pa? At kapag kaganyan na lang ho yung kinakain natin, mga kababayan ko, baka abutin natin yung edad ni Manong Johnny. Kaya alam nyo mga kababayan, mahalaga po yung pagko-compute. Computein ninyo yung mga buhay-buhay natin. Kapag ka-senior tayo, mga kababayan, huwag na kayong manghinayang sa pera. Mamasyal kayo ng mamasyal. Gastusin nyo ang pera nyo. Ganun. Huwag ho yung kung kailang hindi nyo na ho kayang maglakad eh. Doon pa kayo nagpuporsige. Kailangan habang kaya pang ng mga tuhod natin na mga humakbang at maglakad ng malayo-layo, gawin nyo. Diba? Kapitbahay ko dito, 104 years old. No? Diba? Nakakapaglakad pa ba yung 104? Kasi yung lola ko 109 Yung mukha niya nakadikit na sa lupa kasi ang mga matatanda nagkakaroon ng tungkod yan. Yung tungkod niya imbis na pataas, paikli ng paikli. Di ba? Nakakita na ba kayo? Yung tungkod mga kababayan, gaganyan na lang. Oo. Yung mukha nakadikit na sa lupa. Di ba? Yan, mga kababayan ko. So, paano? Nagutom ako dun sa parang gusto ko magluto uli ng tinapa at gulay uli. Paano yan? Ayawan na! Kita-kita ho tayo mamaya. Our beloved Boss Mike!